Ang ituturo ko sa iyo ngayon, yung kung paano na-derive yung mga ginamit mong formula dun sa pagde-design ng singly reinforced beam. 'Di ba gumamit ka dun ng Romax? Lagyan natin dito sa taas. Romax, tsaka ng VMN Max. Yan. Tuturo ko sa iyo ngayon paano mo nakuha yung derivation ng formula na yan. Ano ba yung formula na yan? Balikan na lang dun sa video na yun. Nandun lang yun. Okay? Pero, una sa lahat, kunin muna natin tong value ni Cmax tsaka ni Amax. Kasi meron niyang malaking part sa pag-compute ng Romax tsaka VMN Max. Punta muna tayo dito sa strain diagram na to. Tawag dyan strain diagram. Ngayon, yung strain ni concrete based sa code ay 0.003 lang. Tapos, sa strain naman ni steel, kapag maximum condition, 0.004. Tapos, itong distance na to, from extreme compression fiber, papunta sa neutral axis, ang tawag dyan, C. Yan yung C. Tapos, itong value na to, malamang, D yan minus Cmax. Kunin na natin yung value ni Cmax. By ratio and proportion, ang value ni Cmax ay Cmax over 0.003 is equal to D minus Cmax, tama, over 0.004. Lipat lang natin yung 0.003 sa kabila, magiging na yan na 3/4 times D minus Cmax. Ngayon, ilipat natin yung Cmax or i-distribute muna natin tong 3/4 sa kanila. So, Cmax magiging ganito yan, 3/4 D minus 3/4 Cmax. Ngayon, lipat natin lahat ng Cmax sa left side na equation. So, magiging Cmax plus 3/4 Cmax is equal to 3/4 D. Tama? Tama. Tapos, pagsamahin mo yung Cmax na yan, ano magiging value niya? Kayo na mag-plus niyan, pero magiging value niyan ay 7/4 Cmax equals 3/4 D. Yan. Ngayon, ilipat mo lang lahat ng constant dun sa kanang equation para naman maiwan yung Cmax dyan sa kaliwa. Cmax is equal to 7/4 times 3/4 D. Ang magiging answer ng Cmax mo ngayon ay 3/7 D. May value ka na ni Cmax kasi 'di ba may value ka naman ng D, yung effective depth. Next natin kukunin yung value ni Amax. Wait lang, paliitan ko lang to para magkasya yung ano natin sa isang screen. Paliitan ko lang yan. Ayan. Ayan. Kita pa rin naman yan eh. Kahit liitan ko yan eh. Ngayon, compute naman natin yung value ni Amax. Diba meron tayong formula based sa code na yung A is equal to beta sub 1 times C. Ngayon, palitan lang natin yan. Gawin natin Amax. Siyempre yung C, palitan natin na Cmax. Yan. Tapos, ano bang value ni Cmax? Kakakuha lang natin yan eh. Beta sub 1 times 3/7 D. Yan yung value ni Cmax, di ba? May value na ulit tayo ni Amax. Ano next natin kukunin? Next natin kukunin dyan, yung Romax. Di ba may formula tayo na yung AS is equal to rho BD. So, ibig sabihin, yung Romax is AS max is equal to Romax BD. Ganyan, di ba? Tama. So, ibig sabihin, itong Romax, may kinalaman siya sa AS max which is nandito sa stress diagram. Ngayon, kunin natin yung value ng Romax na yan base dito sa diagram na to. Diba merong equilibrium na nangyayari dyan kasi yung T, diba force yan, T, kabaliktaran lang siya ng C, ayun pantay lang sila. Hindi naman nagalaw yan, static yan, diba? Ibig sabihin, yung CC, parehas lang siya sa T. Equal lang siya sa T. Sulat natin yon.
CC, sabi CC is equal to T. Ano bang value ni CC? Ito, 0.85 FC prime AB. Paano muna natin nakuha yan? Sabi kasi sa code, itong ano na to, itong compression block na to, ang value niyan 0.85 FC prime. O, multiply mo lang sa ano niya. Ayan, sa lawak niya na A max, yung compression block. Tapos times mo pa sa width, edi makukuha mo na yung CC. Sulat natin yan, 0.85 FC prime A max B is equal to T. Ano yung T? AS max times Fy. Paano naging AS max times Fy? Diba may formula na yung force is equal to pressure times area. Yung pressure dyan yung Fy, diba? Tapos yung area, yung AS max malamang. Okay. Okay, di tuloy na natin. Palitan lang natin tong value ni A max tsaka ni AS max kasi may value tayo niyan eh. Kakakuha lang natin kanina. FC prime, yung value ng A max, beta sub 1, 3/7 D. Multiplied by B equals, yung AS max, ito yan oh. Ayan oh. Ito palitan natin ng rho max yan. Rho max BD times Fy. O, diba? Parehas lang yan. Ngayon, makukuha mo na yung rho max dyan. Hindi ko na papakita sa inyo kung paano makukuha. Pero, dapat alam nyo na yan kasi simpleng ano lang yan ng equation, manipulation ng equation. Ang equivalent ng rho max dyan ay 3/7 multiplied by 0.85 FC prime beta sub 1 all over Fy. Lagyan ko lang ng bracket dyan. Hindi mo ka magkaiwalay. Tapos, enclose ko na. Diba yun yun? Yung ginamit nating formula ng rho max doon sa pagde-design. Okay, di meron na tayo niyan. Ang next natin kukunin, itong MN max. Okay? Ano ba yung MN max? Yung MN max, di ba, moment yan. Parang resulting moment yan dahil doon sa dito sa CC. Halimbawa, dito tayo magmo-moment sa point na to. Yan. 'Di ba may moment arm ay yung CC, may equivalent siya dapat na moment resisting para hindi gumalaw yung object. Ibig sabihin equal lang siya ng moment dito sa magagawang moment ni CC. Paano ba magmo-moment yan? Kailangan natin ng moment arm. Okay? Paano makuha tong moment arm na to? Paano niya nakuha yan? Yung D minus A max over 2. Una, kunin muna natin tong A max over 2. Saan nakuha yan? Diba ito, A max. Diba yung resultant niyan, nasa kalahati. Kasi, rectangular lang yan eh. Ibig sabihin, itong kalahati na to, yung nasa taas, A max over 2. O yung natira dyan, malamang D minus A max over 2. Kasi yung isang buo niyan, D eh. Ibawasan mo na A max over 2. Di ito na yun. Diba? Tama? Tama. O, ibig sabihin, mag-moment na tayo. Summation of moment MN max is equal to 0. Clockwise is equal to counterclockwise. Ano ba yung clockwise dyan? MN max lang naman, diba? MN max is equal to ano yung counterclockwise? CC. Times yung moment arm na D minus A max over 2. May value tayo ng CC tsaka ng A max, di ba? Substitute lang natin yun dyan. Value ng CC, 0.85, huwag nyo kakalimutan. FC prime A max, which is ito lang din yan, no? Yung CC, oh. Yan, yung equation na yan. Copyin lang natin yan. Burahin ko muna. Beta sub 1, 3/7D times B. Multiplied pa kay D minus A max. D minus, yung A max natin, beta sub 1, 3/7D. Tandaan yan. Over 2. O kaya kahit di nyo natandaan. Dali lang yan. Yan, simplify lang natin. Tapos samahan natin ng phi. Kasi 'di ba, ang ginagamit natin diyan talaga phi MN max. So lagyan natin ng phi both sides. Phi MN max is equal to phi tapos yung simplified na nitong
equation na to. Ano ba simplified yan? 0.85 times 3 over 7, 51 over 140. Tama ba? Tama. Tapos, beta sub 1, fc prime, bd squared, multiplied by 1 over 3 over 14, beta sub 1. Yan. O, ayan, meron na tayong value or formula ng VMN max. Diba? Yan lang yung kinuha natin eh. Yung raw max, tsaka yung VMN max. Itong C max, tsaka A max, ano yan, part yan ng pagkuha ng raw max at VMN max. Diba? Madali lang. Yan yung maximum condition. Ang ituturo ko sa iyo sa susunod naman, yung tension controlled condition, tsaka balance condition. Dito sa tension controlled, maalala mo, ginamit natin yan sa pagkuha ng VMNT para malaman kung tension controlled ba or transition region yung section. Diba? Tapos dito sa balance naman, magagamit mo yan sa pagkuha ng raw balance. Saan mo ko gagamitin yan? Gagamitin mo yan sa analysis or investigation ng beam. Halimbawa, may beam ka na, tapos may AS max ka na, may AS ka na, may number ka na ng steel reinforcement, ng rebars. Ang gusto mo naman makuha, yung VMN na kayang dalhin ng beam mo. Diyan mo makukuha yun sa analysis. Yan. Diyan ginagamit yung balance condition. Okay. Pero ang tuturo ko sa iyo next, itong transition condition, tension controlled condition na may mga stress and strain diagram din. Madali lang din yun. Kagaya lang din nito.